Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw namin taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Oh, bakit parang hindi ka makapaniwala, Joe? Totoo, Ann? Mahal mo rin ako? Sa palagay mo kaya, sasama ako sa'yo mamasyal dito kung hindi? Kasi Mahigit 1 linggo pa lang tayong nagkakakilala. oo. At hindi ko in-expect na magiging ang sagot mo sa akin ay oo. Prangka kasi ako, Joe. Kung anong nararamdaman ko, sinasabi ko. Salamat. Hindi mo ako pinahirapan. Ang gusto ko lang, patunayan mo sa akin ang sinasabi mo, na totoong mahal mo ako. Ann, totoong mahal kita. At patutunayan ko yan sa'yo. Mapapatunayan mo yan. Mula ngayon at sa pagdaan ng mga araw. Kasi kapag nakaramdam na ako na hindi ka seryoso sa akin, hindi mo ko talagang mahal, walang dahilan para magtagal ang ating relasyon. Talaga lang ha? Gusto mo maging seryoso sa'yo si Joe, Ann? Siyempre naman, Helen. Seryoso ka ba naman sa kanya? Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya kung hindi. Si Joe ang unang naging boyfriend mo. Ako rin naman ang naging first girlfriend niya. O bukas makalawa. Makikipaghiwalay ka rin sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Matagal na tayo magkaibigan, ano? Kaya kabisado ko ugali mo. Madali kang magsawa. Madali kang magpalit ng gamit mo. Damit at kung ano-ano pa. Ay, iba naman ang boyfriend sa mga gamit, Helen. O paano kung umirol din kay Joe yung ugali mo? Iisa ang magiging dahilan para ayawan ko si Joe. Yun ay, kapag naramdaman ko na, bale wala na ako sa kanya. Ano, Joe? Ayaw ni Ana binabaliwala siya? Yun ang nararamdaman ko sa kanya, Kenny. Dapat pala lagi kang maging thoughtful sa girlfriend mo. Yun naman ang ginagawa ko eh. Laging siyang unahin mong bigyan ng pansin kaysa sa ibang bagay. Yun nga ang gustong-gusto niya. Kaya lang, paano kung may date kayo tapos nagkataon na may ipinararas na trabaho sa'yo si boss dito sa opisina? Yun lang. Yun ang malamang na maging problema mo, Joe. Kasi madalas na naghahabol tayo ng deadline dito sa ating trabaho. Hanggat maaari, uunahin ko si Ann. Aalagaan ko ang aming relasyon. Dahil ayoko magkasira kami. Kung mas mahalaga sa yung girlfriend mo, maganda ka na maghanap ng ibang trabaho. Kasi masamang magalit ang ating boss. Kapag hindi nasunod ang gusto niya at ang mga utos niya, madali siyang magtatanggal ng empleyado. Ipapaunawa ko yan kay Ann. Paano kung hindi niya maintindihan? Joe, dapat alam mo na gagawin mo. Alam mo na kung sinong mas pipiliin at papahalagahan mo. Ang trabaho mo o ang girlfriend mo.
Mr. Romantico. Mahirap maghanap ng trabaho, Mr. Romantico. Yun ang ipinaunawa ko kay Ann. Para kung sakali, hindi ako magkaproblema sa kanya. Sorry, Lisa. Sorry. Nakalimutan kasi ako kung saan, kaya nabangga kita. Oo, sige, okay lang. Nagmamadali kasi ako eh, dahil malilate na ako sa trabaho ko. Sige. Teka, miss. Sayang, di ko nakakilala. Sinadya ko pa naman banggain siya para makakilala ko. Hindi, susundan ko siya. Aalamin ko kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ako papayag na hindi ko siya makilala. Nasa unang pagkakita ko pa lamang nagkagusto na ako sa kanya. Sorry ha. Sorry saan, Joe? Sa nangyari sa atin. Bakit ka magsasorry? Kasi may nangyari na sa atin. Wala namang problema dun. Naging mapusok kasi ako eh. Hindi naman ako sasama sa'yo dito sa motel kung hindi ko rin gusto ang nangyari sa atin. Huwag kang mag-alala. Pananagutan naman kita eh. Saka na natin pag-usapan yun. Mag-iipon ako para pakasalan ka. Joe, saka na natin pag-usapan yan. Ang importante, pareho natin napatunayan na mahal natin ang isa't isa. Seryoso talaga ako sa'yo. Kung hindi nga lang ulila ka na sa magulang eh, mamamanhi ka na ako sa inyo. Hindi lang naman tayo mag-boyfriend na humahantong sa ganito. Salamat sa pagiging broad-minded mo. Liberated lang ako. Gaya ng ibang friends ko. Isang araw, kakausapin ko ang ate Lily mo. Ha? Bakit? May itatanong lang ako sa kanya kung papayag siya. At kung papayag ka rin na... Na? Ano? Na mag-live-in na tayo. Live-in? Mr. Ba't hindi ka umorder ng mga paborito mong pagkain, Joe? Okay na sa akin to, Kenny. Nagiging matipid ka yata ngayon. Talagang nagtitipid ako para mas malaki ang entrega ko kay Ann. Wow, para ka na rin pamilyado niyan. Ganun nga ang pakiramdam ko sa sarili ko eh. Sabagay, ako man ang lumagay sa katayuan mo, magiging responsable ko. Ayoko kasi magkaroon ng dahilan para magkaproblema kami ni Ann. Yang problema naman, hindi maiwasang mangyari sa kahit na anong relasyon eh. Inaasahan ko na rin yan. Dapat lang, marunong ka magdala at ang iyong kinakasama. Palagay ko naman, kung sakaling magkaproblema kami ni Ann, madali naming malulutas yun. Kaya? Oo naman. Kasi nga, mahal namin ang isa't isa. Baka naman sa una lang yan, ha? Kenny, sisiguruhin ko. Ngayon at sa darating na araw, magiging maayos ang relasyon namin ni Ann. Dahil wala akong alam na magiging dahilan para magkasira kami. Mo? Gusto mo mukha akong basagin mo? Sige, tingnan natin. Sige. Sambalin mo ako. Saktan mo ako. Bitiwan mo ang kamay ko. Baka akala mo natatakot ako sa'yo? Ann, mula nung unang araw na mag-live-in tayo, hanggang ngayon na 3 buwan na tayo nagsasama. Wala akong intensyong takutin ka o saktan. Bakit nagbabasag ka ng baso? Hindi ko na mapigilan ang galit ko dahil mahirap kang paliwanagan. At ako pa ang mahirap paliwanagan? Ako pa? Ako na agrabyado sa ating pagsasama? Ako? Wala akong intensyong gawin sa'yo yan. Ano nung wala? Halos araw-araw na lang gabi ka nang umuuwi.
Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo, kailangan ko mag-overtime sa trabaho! At kapag narito ka naman sa bahay, trabaho pa rin ang inaatupag mo! Kasi nga, may sideline ako! May project ako na hinahabol ko ang deadline! Wala ka ng time sa akin! Kapag hindi naman ako naghahabol sa trabaho ko nakatutok ang oras ko sa'yo Lumalabas tayo! Dinadala kita sa lugar na gusto mo! Huwag mo isumbat ang madalang pa sa patak ng ulan ang pagbibigay mo ng oras sa akin! Hindi ako luluhod at magmamakaawa sa'yo para bigyan mo lang ako ng panahon! Sawang-sawa na ako sa pagpapabaya mo sa akin sa mga pagkukulang mo! Kung wala kang time sa akin, tapusin na natin ang lahat! Maghiwalay na tayo! Mr. Romantic. Dear Mr. Romantico, hindi pa kami nagtatagal magkakilala ni Ann nang maging kami. At hindi pa rin nagtatagal ang aming relasyon nang magkasundo kami mag-live-in. Sa umpisa maayos ang pagsasama namin. Subalit habang nagtatagal, nagiging mapaghanap si Ann at matampuhin. Kaya nagkaroon na kami ng pag-aaway. Yan na nga ba sinasabi ko, Ann? Ate Lily, huwag mo ko sisihin. Hindi pa kayo lubos na nagkakakilala ni John? Nagsama na kayo. Ate, naparito lang naman ako sa iyo para ihingi yung sama ng loob ko. Kung nagkakilala muna kayo mabuti bago kayo nagsama, sana nagkaalaman agad kayo ng mga tunay na ugali nyo at hindi ka nagsisisi ngayon. Hindi naman ako nagsisisi na nakisama ako kay Joe. Bakit nagbabala ka nang makipaghiwalay sa kanya? Sinabi ko lang naman yun sa kanya para magbago siya. Ann, mahirap baguhin ang likas na ugali. Ang hinahanap ko lang naman sa kanya, ako yung bigyan niya ng importansya. Huwag yung trabaho niya. Yan ang gusto mo? Dapat sundin ni Joe kung talagang mahal niya ako. Paano kung hindi masunod ng kinakasama mo ang gusto mo? Di itutuloy ko na yung bala ko makipaghiwalay sa kanya. Ate Lily, ayoko magkahiwalay kami ni Ann. Kung talagang mahal mo ang kapatid ko, Joe, Mahal ko talaga siya. susundin mo yung gusto niya. Pero ate, kapag naging sunod-sunuran ako sa gusto ni Ann, kapag siya ang madalas na pinag-ukulan ko ng atensyon at panahon ko, malamang matanggal ako sa trabaho ko. Ate, kaya nga ako naparito sa'yo. Baka matulungan mo ko sa problema ko sa kapatid mo. Hindi ka ba pwede mag-adjust? Dapat pareho kami mag-adjust ni Ann. Joe, pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. Sana pagpasensyahan din niya ako sa mga nagiging pagkukulang ko sa kanya. Ay, alam mo kung pareho kayo magmamatigas, hindi magtatagal ang pagsasama nyo. Magkakahiwalay kayo. Iwan mo. Muntik na pala kayong nagkahiwalay ni Ann, Joe. Oo, Kenny. Magkaibigan naman tayo kaya hindi na ako nahiyang ihinga sa'yo ang problema ko. Huwag kang mag-alala. Atin-atin lang ito. Tuwing nag-aaway kami ni Ann, halos magkasakitan kami. Tapos lagi niya akong hinahamon ng hiwalay. Mabuti na lang, napaliwanagan at napakiusapan mo pa rin siya na ayusin ang problema nyo. Lagi naman akong sumusuko kapag nag-aaway kami. Laging ako nagpapakumbaba. Ang nakikiusap na magkasundo kami. 5 buwan na kayo, no? Yun nga. Matagal-tagal na rin kaming magkasama. Hanggang ngayon, hindi pa ba kayo nakakapag-adjust sa isa't isa? Matagal na ako nakapag-adjust sa ugali ni Ann. Pero may pagkakataon na napipikon pa rin ako. Pero si Ann kamang madalas mapikon at hindi makaintindi sa trabaho mo. Ganun na nga. Gaya ng naikwento ko sa'yo, kahit araw-araw kami magkasama, gusto pa rin niyang madalas akong mag-text at tumawag sa kanya. Mabuti kung hindi tayo busy sa trabaho natin dito sa opisina. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng abalahin dito sa oras ng trabaho. Hindi gaya nung trabaho niya sa drugstore bilang cashier.
na maluwag ang oras niya. Siguro, pagpasensya mo na lang siya. Yun na nga lang ang ginagawa ko eh. Kasi kapag pinatulan ko ang pagiging unreasonable niya at sobrang mapaghanap ni Ann, talaga magkakahiwalay kami. Mr. Romantiko. Sa pagsasama namin ni Ann, mas madalas ako ang nagpapasensya, Mr. Romantico. Ngunit kahit anong pagpapasensya ang gawin ko, lagi pa rin siyang may sama ng loob sa akin. Ano? Cold War na naman kayo, Annie Jo? Magkasama kayo sa isang bubong pero madalas hindi kayo nagkikibuan. Ay, naku talaga, hindi ko siya kikibuin. Hanggat hindi siya nagbabago, Helen. Ay, naku. Kayong dalawa talaga, kahit na matagal na kayong nagsasama, madalas pa rin kayong magkatampuhan. Kasalanan niya eh. Mas importante pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa akin. Pagpasensyahan mo na kasi si Joe. Ay, naku, wala akong balak maging martir. Sige ka. Pareho lang kayong may hirapan kapag nagtikisan kayo. Nung bago pa lang kami, madalas siya may oras sa akin. Pero habang nagtatagal ang pagsasama namin, wala na, nagbago na siya. Pinababayaan na ako. Mamaya na natin pag-usapan yung problema mo. May customer ko kanina pa yata doon sa labas ng butika. Eh, ba't kasi naman hindi nagsasalita ang lalaking yun? Kaya hindi natin napansin kaagad. Parang nakatitig lang sa akin, no? Sandali, sikasuhin ko. Ay, sir, Miss, may bibilin ho kayo. meron. Pero bago yun, may itatanong muna ako sa'yo. Ano po yan? Anong pangalan ng kasama mong cashier? Si Ann? Bakit po? Pwede ko ba siyang makilala at maging kaibigan? Ano? Art? Matagal mo na akong gustong makilala? Oo, Ann. Noong una kitang nakita na nagkabangga tayo habang naglalakad, gusto na kitang makilala. Kaya nga nalaman ko ang drugstore na pinapasukan mo eh. Dahil sinundan kita para makipagkilala ako sa iyo. Bigla naman ako na-destino ng trabaho sa probinsya, kaya 2 buwan ako bago nakabalik dito at nakipagkilala sa iyo. Grabe ka naman. Totoo sinabi ko. Maniniwala siguro ako na talagang desidido kang makipagkaibigan sa akin. Kasi kahit nagkakilala na tayo kanina sa drugstore, hinintay mo pang paglabas ko para lang makausap ako. Kasi nga gusto kitang ihatid sa inuuwian mo. Wag na. Please. Nakipagkaibigan na nga ako sa'yo. Gusto ko lang na mas makilala ka. At kung papayag ka, magmerienda muna tayo bago ka umuwi. O sige na nga, payag na ako. Na magmerienda tayo? Oo, pero wag mo na ako ihatid pag uwi, ha? Sinabi mo eh. Ang importante lang naman sa akin, mas matagal na makasama kita. Ano? Maghihintay na naman sa paglabas ng mamaya sa drugstore si Art? Oo, Helen. At aayain na naman daw niya ako magmerienda bago ako umuwi. Ba, nakakahalata na yata ako sa Art na yun, ha? Nakakahalatang ano? Parang gusto niyang manligaw sa'yo. Hindi, magkaibigan lang kami. Saan pa ba mapupunta yon? Yung madalas na gusto kanyang makasama kundi sa panliligaw sa'yo? Hindi naman siguro.
Malamang hindi magkamali ang hinala ko kay Art. Alam mo, masaya lang siyang kausap, kaya nawiwili rin akong kasama siya. Kaso ang problema, baka magka-problema ka kay Joe. Helen, At baka si Art ang maging dahilan ng pagkakasira ninyo ng kinakasama mo. Mr. Romantic. Lingid sa akin, Mr. Romantico. Naging malapit si Ann sa bago niyang naging kaibigan na si Art. Ang buong akala ko pa naman, naunawaan niya na ang trabaho ko, na hindi na siya nagiging mapaghanap sa akin. Mag-overtime ka na naman dito sa opisina, Joe. Kailangan, Kenny. May pinararas kasing trabaho si boss sa akin eh. Naku, lagot ka na naman yan kay Ann. Hindi na. Oh, hindi ka na niya inaaway kapag kinagabi ka ng uwi. Hindi na. Ba? Ilang araw na akong ginagabi ng uwi. Wala na akong naririnig sa kanya. Ba? At hindi ko na rin siya kinakikitaan na nagtatampo siya. Mabuti naman kung ganun. Naintindihan at nakasanayan na rin niya siguro ang trabaho natin. Adi, wala ka na palang problema ngayon. Wala na. Sa pagiging understanding ni Ann, wala na akong alam na magiging problema pa namin. Basta ganitong magkasundo tayo, Ann, wala akong kaproblema. At madali sa akin magtrabaho sa office man o rito sa apartment. ikaw lang naman ang nag-uumpisa ng problema sa atin, Joe. Oo na. Totoo naman eh. Oh, teka. Baka magtalo na naman tayo, ha? Apuray mo nang tapusin yung ginagawa mo para makapagpahinga na tayo. Eh, mas mapapagod ako kapag ikaw ang inasikaso ko, eh. Oh, bakit bigla ka natigilan? Sino ba ang nag-text sa'yo? Wala. Patingin Isa lang nga. bagong kaibigan yan. Patingin. Bakit pa? Ba't parang ayaw mo ipabasa sa akin ang cellphone mo? Dati naman okay lang sa'yo na basahin ko ang mga text sa'yo, ah. Di basahin mo. Yan. Ano ito? Inaantok ka na ba? Joe, Sinong nag-text sa'yo ng ganito? si Jem yan. Bagong friend ko. Wala lang yung text niya sa akin. Wala yan. Wala. Eh, bakit parang uneasy ka? An? May itinatago ka ba sa akin? Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, matapos kong mahalatang may itinatago sa akin si Ann, naging mapagmatsyag ako sa mga kilos niya at palihim kong binasa ang laman ng kanyang cellphone. Bagay na nakairita sa kanya at madalas naming naging pag-aaway. Naging dahilan din kaya lalo siyang naging malapit sa ibang lalaki. Helen, masisisi mo ba kung mahulog ang loob ko kay Art? Hindi ka dapat nagpaligaw sa kanya, Ann. Si Joe rin ang nagtutulak sa akin na maging malapit ako sa ibang lalaki. Pinangangalagaan lang ni Joe ang pagsasama niyo. Masyado siyang nagiging suspetsyoso at siloso. Siyempre, hindi mo mayaalis yun sa kanya. Lalo lang kami magkakalabuan sa ginagawa niya. Ikaw man ang lumagay sa katayuan niya. Magdududa ka rin, magsaselos. Basta. Ako, wala akong ginagawang masama. Ewan ko sa'yo. Helen, Kapag hindi mo iniwasan si Art, malamang tuluyan na kayo magkasira ni Joe. Ako'y iiwan mo. Kenny, habang nagtatagal, lalo kami nagkakalabuan ni Ann. Kasalanan mo rin, Joe. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Sa'yo, hindi masama. Maliit na bagay lang na nagkukulang ka sa girlfriend mo. Pero paano kung malaking bagay sa kanya yun? Ang mabuti mong gawin, ha? Patunayan mo sa kanya na siyang mas importante sa'yo. Yun lang ang makalulutas sa problema mo sa kanya.
Susundin ko ang payo mo. Mula ngayon, si Anna ang magiging prioridad ko. May salba ko lang ang relasyon namin na namimiligro ng masira. Jo? Gising pa ako dahil talagang hinihintay kita. Alas na sa umaga. Hantok na ako. Huwag mo akong talikuran. Bang braso ko! Saan ka galing? Hindi mo ako nasundo kanina. Dahil may nilakad akong proyekto. Pero hindi dahilan yon na dahil hindi kita nasundo, ay sasama akong kanino at kung anong gagawin mo. Nag-text ako sa'yo kanina. Nakakain kami sa labas ng mga kaibigan ko. Kumain lang kami. Nagpatila ng ulan, kaya ngayon ako nakauwi. Sinungaling! Joe! Si Art ang kasama mo, hindi ba? Si Art! Ay, gano'n nasasaktan ako. Bitiwan mo ko! Oh! Si Art ang kasama ko. Si Art! Ano? At saan man kami nagpunta, ano man ang ginawa namin, wala ka nang pakialam. Matagal ka na walang concern sa akin, hindi ba? Kaya wala kang pakialam. Sino man ang kasama ko, saan man ako magpunta, at ano man ang gawin ko! Mag-iisang taon na tayo magkasama. Mahabang panahon ang pinagsamahan natin. Hindi pa tayo maaaring magkasundo. Alang-alang man lang sa nalalapit nating anniversary. Hindi na maaayos ang relasyon natin, Joe. Hindi ba may pangarap tayo? Hindi ko na nararamdaman at hindi ko na nakikita na kasama pa kita sa mga pangarap ko. Anong ibig mong sabihin? Sorry. Sorry, Joe. Tapos na sa atin ang lahat. Baka pwedeng ayusin pa natin to. Kahit nagkakaroon tayo ng mga problema, alam ko, mahal mo ako. Mahal kita. Nagmamahalan tayo. Hindi na kita mahal. Hindi mo na ako mahal. Tinatapos mo na ang lahat sa atin. Mr. Romantic. Habang nagtatagal, lalo kami nagkakalabuan ni Ann, Mr. Romantico. Hanggang sa umabot na kami sa matinding pag-aaway. Ayokong magkahiwalay kami ni Ann. Ate Lily, ayokong tuluyan kami magkasira ni Ann. Naniniwala ako at talagang mahal mo ang kapatid ko, Joe. Kaya ako nagpunta sa'yo. Kasi gusto na ni Ann na maghiwalay kami. Sige. Susubukan kong maisalba pa ang relasyon nyo. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa amin. Pero hindi ako nangangako. Ate Lily, Ano mang paliwanag at pakiusap ang gawin ko kay Ann, kung talagang ayaw niya nang makisama sa'yo, wala na ako magagawa pa doon, Joe. Mahal mo pa rin si Joe, Ann? Hindi na, Helen. Kaninang nagmimerienda tayo. Halos hindi ka makakain sa pag-iisip mo sa kanya. Hindi ko lang akalain na sa wala rin nahantong ang pagsasama namin. Nagsisikap naman kamo si Joe na punan yung mga pagkukulang sa'yo. Huli na. Dahil kay Art. Si Art lang ang pumuno sa mga pagkukulang ni Joe sa akin. Kung hindi dumating sa buhay mo si Art, hindi kayo magkakalabuan ni Joe. Hindi, Helen. Kahit hindi kami nagkakilala ni Art, hindi ko pa rin matatagalan ang pagpapabayang ginagawa sa akin ni Joe. Paano? Buo na ang pasya ko. Hindi na magbabago pa. Ha? Makikipaghiwalay na ako ng tuluyan kay Joe.
Aalis na ako, Joe. Ann, pwede ba? Huwag ka nang tumuloy umalis. Nakaimpake na ako. At nasa taxi na yung mga dadaling ko sa bahay ng ate ko. Ann, pakiusap. Buo na ang desisyon ko. Hindi na yun magbabago. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo muna ako. Kailangan talaga natin magkalayo muna. Ann, ikaw ang kailangan ko. Bigyan mo ko ng 2 buwan para pag-aralan ng lahat. 2 buwan? Sa ngayon, gusto ko muna mapag-isa. Pero matagal yun. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Sisiguruhin ko muna ang damdamin ko. Kung hindi na talaga kita mapipigilan, sige. Ikaw ang bahala. Diyan ka na. Ann. Mr. Romantico. Hindi ko na napigilang umalis si Ann, Mr. Romantico. Tinapos niya na ang aming relasyon. Tuluyan niya na akong iniwan. Napakasakit ng ginawa ng babaeng pinakamamahal ko. Ann, Ha? May sinasabi ka, Art? kanina pa ako nagsasalita. Hindi pala pumapasok sa isip mo mga sinasabi ko. Pasensya ka na. Ano ba nasa isip mo? Si Joe, Hindi. huwag ka magkaila. Ang dating kalibin mo ang iniisip mo. Kaya kahit anong ganda nitong lugar na pinasyalan natin, hindi mo napapansin. Naawa lang ako sa kanya. Wala na kayo. Alam ko. Tayo na ngayon. Masaya naman ako nakasama ka. Hindi magiging lubos ang kasiyahan natin kung patuloy mo pa rin babalikan ang mga alaala nyo ng ex mo. Art, Ang kalimutan mo na siya. Pakiusap. Pakiusap. Oh, Joe. Bakit narito ko pa sa office? Gaya ng dati, Kenny. Mag-overtime ako. Bakit ka mag-OOT? Nakita ko si Ann na nag-aabang sa labas ng drugstore. Naghihintay sa yung girlfriend mo. Anniversary niyo pala ngayon. Sa-celebrate ba kayo? Kenny, wala na kaming isa-celebrate ni Ann na anniversary. Oh. Wala na kami. Ha? Wala na kayo? Hindi ako ang hinihintay niya. Yung bagong nanliligaw sa kanya. Anong ba? Wala na kami ni Ann. Iwalay na kami. Iniwan niya na ako. Pumayag kang maghiwalay na kayo? Ayoko sana. Pero hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Sayang naman ang 1 taon yung pinagsamahan. Nangihinayang din ako. Pero malabo na magkabalikan kami ni Ann. Malabo na. Mr. Romantico. Iwan mo. Dear Mr. Romantico, lumapit ako sa nakatatandang kapatid ni Ann upang maisalba ang relasyon namin na nagbabantang masira. Subalit, nakipaghiwalay pa rin sa akin ang aking ka-live-in. Bagay na labis na nagdulot ng hapdi sa aking damdamin. Ala-ala. Ann, akala ko ba
masaya ka kapag kasama mo si Art. Oo, Ate Lily. Kasi nga masayahin siya mapagbiro. Bakit kapag kinukumusta ko nangyari sa date nyo, laging malalim yung buntong hininga mo? Ewan ko, hindi ko maintindihan, ate. Ang alin? Si Art ang kasama ko. Pero si Joe ang naiisip ko. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Si Joe ang talagang mahal mo. Hindi pala madaling kalimutan ang aming pinagsamahan. Wala namang problema doon, Ann. Ate, wala na kami ni Joe. Sinabi mo naman sa kanya na pag-aaralan mo lang ang damdamin mo, di ba? Kaya nakipaghiwalay ka sa kanya. Sabi ko lang yun. Sabi mo lang? Nakipaghiwalay ako kay Joe dahil hindi ko na kayang tiisin ang pagpapabayaan niya sa akin. Hindi ka makikipagbalikan sa kanya? Kahit nararamdaman mo na may pagtingin ka pa rin sa kanya? Hindi. Ann, Sisikapin ko na lamang kalimutan siya. Ann, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Helen, ginawa ko lang ang alam kong tama. Oo. Matapos ka makipaghiwalay kay Joe, natapos na yung sinasabi mong sakit ng ulo mo sa kanya. Kasi nga, lagi at lagi lang kami mag-aaway sa pagdududa at pagsiselos niya. Pero sabi mo hindi ka naman masaya kay Art. Naninibago lang siguro ko. Dahil bago lang kami ni Art. Nakipagrelasyon ka na pala sa kanya. Para nga malimot ko si Joe. Paano kung hindi mo malimot? Oh, Helen, huwag kang magtiis sa relasyon na hindi ka masayaan. Makipagbalikan ka na kay Joe bago maging huli ang lahat. Huwag kang magproblema, Joe. Kenny, hindi madaling limutin ang matagal na panahong pinagsamahan namin ni Ann. Di lang naman siyang babae. Alam ko. Pero mahirap na ako makatagpo ng gaya niya. Sabi mo lang yan. Kenny, ginawa ko na. Para malimot si Ann, nagsikap akong ibaling sa ibang damdamin ko. Oo. Pero kahit ibang babaeng kasama ko, ang kausap ko, si Ann pa rin ang nasa isip ko. Oh. Malilimot mo rin siya, Joe. Hindi tuluyang paglimot kay Ann ang plano ko. Makikipagbalikan ka sa kanya? Kung papayag siya. Kapag nagpakumbaba ka sa kanya, malamang lalong lumaki ang ulo niya at lalo kanyang pasakitan kapag nagbalikan kayo. Ewan ko. Joe, Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero sa ngayon, gusto ko makasama uli si Ann. Sana magkabalikan kami. Sana. Mr. Romantico. Kahit pagbali-baligtarin ko ang puso ko, Mr. Romantico, dama kong may puwang pa rin si Ann sa aking damdamin. Hello? Hello, Ann? Hello, Joe. Akala ko hindi na tayo magkakausap uli. Buti naman tumawag ka sa akin. Kumusta ka na? Ito, hindi ko alam kung kailan ako makaka-move on sa paghiwalay natin. Joe, Ikaw, masaya ka na ba sa kanya? hindi. Bakit? Napanood mo na ba yung bagong movie ni Daniel Padilla? Hindi. Yung balak natin panoorin? Bakit?
Napanood mo na ba yun? Oo. Kasama mo siya? Oo. Pero habang nanonood kami, umiiyak ako. Jo, namimiss kita. Namimiss rin kita, Ann. Miss na miss kita. Sana kung tatawagan mo ko, yung may ibabalita ka maganda, na ikasasaya ko, na makikipagbalikan ka na sa akin. Komplikado na ang lahat, Jo. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Pero, kung sakali, matatanggap mo pa rin ba ako? Ann, nang mahalin kita, habang buhay ka nang hindi nabubura sa puso ko. Pero kung hindi ka na magbabalik sa akin, mas mabuting hindi na tayo magkaroon ng komunikasyon. Dahil nahihirapan akong malaman na hindi ka masaya. Pero wala akong magawa. Sobra akong nahihirapan. Kung ako'y iiwan mo. Kaya pala ganado kang magmerienda, Joe. Tumawag sa'yo si Ann. Aminin ko, Kenny. Masaya ako nang malaman kong hindi happy si Ann sa ipinalit niya sa akin. At mahal ka pa rin niya. Oo. Oh, hindi siya tatawag sa'yo kung baliwala ka na sa kanya, di ba? Kaya nga, naghihintay ako nang muli akong tawagan ni Ann. O hindi ba, the man should make the first move? Mahirap na umiksena ako. Dahil nga, may karelasyon siya ngayon. Sabagay nga. Basta ito ang titiyakin ko, Kenny. Kapag tumawag uli si Ann sa akin, hihimukin ko siyang magbalikan kami. At kapag naging kami uli, gagawin ko ang lahat para hindi na kami magkahiwalay. Pinaligaya mo ko, Ann. Art, sumama ako sa'yo dito sa motel. Pinagbigyan ko ang gusto mo. Para patunayan sa'yo na nagkaroon ka rin ng puwang sa puso ko. Kaya naman sinisikap kong gawin ng lahat para mapaligaya ka. Alam ko. Kaya lang, unfair na patuloy ako makipagrelasyon sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Unfair na ikaw ang kasama ko. Pero iba ang nasa isip ko. Makakalimutan mo rin ang ex mo. Gusto kong ilagay sa ayos ang lahat, Art. Mag-cool off muna tayo. Ano? Ayoko maging unfair kanina man. Kaya sisiguruhin ko muna ang damdamin ko. Titiyakin ko muna kung sino talaga ang mahal ko. Bago ako muling sumuong sa seryosong pakikipagrelasyon. Mr. Romantic. Paano ang gabi kung di ka mamasdan? At sa Nakipag-iwalay si Ann sa lalaking ipinalit niya sa akin, Mr. Romantico. Ipinaalam niya yon sa akin nang muli niya akong tawagan. At sabihin niyang gusto niyang magkita kami. kapag wala ka na di. Ano? Buo na bang pasya mo, Ann? Oo, Helen. Nakipagkasira na ako kay Art. At magbabalik ka na kay Joe? Gagawin ko kung anong idinidikta ng damdamin ko. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Minahal ko si Joe. Minahal ko rin si Art. Kung may babalikan man ako sino man sa kanila, panahon na lamang ang makapagsasabi. Ann,
Sa ngayon, susundin ko muna kung anong nilalaman ng aking puso. Ano man ang aking kahinatnan, masaktan na kung sinong masasaktan. Joe, Ann, akala ko hindi ka na darating dito sa party. hindi maaaring hindi ako dumating dito dahil ako ang nag-set na makipagkita sa'yo. Ann, miss na kita. Joe, tawag. Huwag mo yakapin. Ha? Ang pagpunta mo ba rito, hindi nangangahulugan na pagbabalikan na tayo? Hindi, Joe. Hindi. Naparito ako dahil gusto ko lang magkausap tayo sa huling pagkakataon. Ayoko nang parehong mahirapan ang loob natin. Kaya tapusin na natin ang lahat ng sa atin. For good. Sa ganito ba matatapos ang mahabang panahong pinagsamahan natin? Yung mahigit 1 taong pinagsamahan natin, okay na yun. Marami na tayong masasayang sandali na aalalahanin pagdating ng araw. Joe, ito na huli nating pag-uusap at pagkikita. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Salamat. Salamat sa lahat ng mga magaganda at masasayang alaala. Salamat rin sa lahat ng magaganda at masasayang alaala. Hangad ko na maging masaya ka. Ako rin. Hangad ko na maging masaya ka, Ann. Goodbye, Joe. Goodbye. Goodbye, mahal ko. Goodbye. Mr. Romantico. Mr. Romantico, labis ako nasaktan sa pakikipaghiwalay sa akin ni Ann. Subalit, may magagawa ba ako kung sa iba niya natagpuan ang kanyang kaligayahan? Ang kagandahan ng Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Chiquit Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Alan Ortega, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino. sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga kaibigan, huwag kaliligtaang subaybayan ang mga magagandang tagpo ng bawat kasaysayang tampo sa ating dula. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. muli pang mag-isa.